Saan pupunta? Bakit? Pati ba naman dito sinusundan mo ako? Lumayo na nga ako sa amin para di mo ako masundan. Oh shit! Oh shit! Kaya naman isang araw, maaga pa lang ay nagtimpla na ako ng kape. Bigla naman may nag-message sa akin telepono. Big shoutout nga pala kay Ken Lidres. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Tinuturuan niya nga pala ako kung paano mag-alaga sa mga betta fish. Napakadami ko nga palang natutunan sa kanya. Kaya naman lahat ng to tatandaan ko. Para naman din maniwala kayo sa kanya, may ipapakita ko sa inyo. Lahat nga pala ng show ng betta fish, lagi siyang kasali. Lahat nga daw pala na sinasalihan niya, lagi siya nakakakuha ng award. Patunay lang ito na magaling talaga siyang mag-alaga ng betta. Dalawin niyo lang yung kanyang Facebook page at makakakita kayo ng magagandang isda. Lumabas nga pala ako para bumili ng itlog. Naglakad lang ako kasi napakalapit ng tindahan dito sa amin. Kailangan ko nga pala to para sa aking mga fry na betta. Ilalaga ko lang pala to ng mga 8 minutes. Ipapakita ko nga pala sa inyo kung anong itsura na ng aking mga betta. 18 days old na nga pala sila at ganito na yung kanilang itsura. Napapansin ko lang medyo nagmamantika na yung tubig nila. Dahil maaaring makasama sa kanila to, kailangan ko linisin yung tubig. Tissue nga pala ang ating gagamitin. Kumuha lang tayo ng ilang piraso at ilalagay natin to sa ibabaw ng tubig para ma-absorb yung langis at dumi sa ibabaw. After ng mga ilang minuto, pwede na natin siyang tanggalin. Kailangan lang natin ng ingat sa pagtatanggal ng tissue. Baka kasi sumama yung ating mga baby fry. O diba napaka-effective nito sa pagkuha ng mga dumi. Natanggal na rin ito ang langis sa tubig sa ibabaw. Tapos na tayo maglaga at ang kailangan lang natin yung dilaw. Sayang naman kung itatapon natin yung puti ng itlog. Kaya naman kinain ko na lang, nabusog pa ako. Sa pagpapakain nito, konti lang ang kailangan natin. Konting kurot lang sa itlog at pwede na natin tong ilagay sa ating mga betta. Update lang din pala sa ating mga crayfish. Hindi nga pala to patay na crayfish. Ito nga pala yung pinagpalitan nila. Medyo nakakatuwa lang kasi hindi ko namamalaya na lumalaki na pala sila. Natatakot lang pala ako sa isang to, baka ako sipitin. Dahil 4 na piraso lang naman sila, dito ko nga pala sila ilalagay. Eksakto naman meron ditong available na oxygen. Grabe guys, sobrang laki na nga pala ng isang to. Ang gender nga pala nito ay lalaki. Itong 3 naman ay babae. Hindi ko nga pala alam kung kailan sila manganganak. Wala pa kasi ako nakikitang kahit isang itlog. Napagpasyahan ko nga pala na ibenta na lang sila. PM lang sa may gusto. Maglalagay din pala ako ng janitor fish sa aking mga alagang Oscar. Medyo kinabahan lang ako kasi akala ko hindi sila magkakasundo. Naglagay din pala ako ng albino na janitor fish. Dahil maliit pa siya, ang wish ko lang sana hindi siya kainin ng mga alaga ko. Ngayong araw din pala ikukuha ko ng talisay leaf. So paano guys? Tara! Kailangan ko din pala ng luyang dilaw. Ihahalo kasi natin to sa ating talisay. Dahil konti lang naman yung kailangan natin, 20 pesos na yung binili ko. Kailangan din pala natin ng asin. Talisay na lang pala ang kulang ko. Mabuti na lang medyo tumila na ang ulan. Ang kaso lang guys, may nakita ko na dapat hindi ko makita. Saan pupunta? Bakit? Pati ba naman dito sinusundan mo ako? Lumayo na nga ako sa amin para di mo ako masundan. Oh shit! Oh shit! Nakasunod ka pa rin? Hindi kita sinusundan. Hindi, nakasunod ka sa akin, oh. Puro ka content. Ang totoo niyan, hindi ko naman talaga siya sinusundan. Nagkataon lang na isang way lang yung pupuntahan namin. Medyo mapagbiro lang talaga ang tadhana. Dito kasi siya pupunta sa Western Union. Ang katapat kasi nito ay lagi kong binibilihan ng ulam. Napakasarap pala dito at napakamura pa. Dahil napakainit nga pala sa labas, pumasok muna ako dito sa loob. Kukunin niya nga pala yung mga pinagbentahan niya sa isda. At syempre ipapamukha niya sa akin na wala akong pera. Dahil nandito na rin ako, nagpasama nga pala siya sa akin bumili ng isda. First time ko lang pala makakarating dito. Sa loob kasi ng sari-sari store, napakarami kasing aquarium. Hindi ko nga pala akalain na may nagtitinda rin pala dito. Nakakatawa kasi ngayon lang ako nakakita ng ganitong beacher. Bibiling ko sana kaso hindi siya binibenta. Ngayon lang din pala ako nakakita ng red tilapia. Napakaraming pera nga pala ni Boy Ubo pero mauli lang yung binili niya. Ang akala ko nga ipapakain niya to sa mga alaga niyang flower horn. Hindi kayo maniniwala pero binigay niya to sa kanyang followers. Kahit papano may natitirang bait pa rin pala si Boy Ubo. Ang kaso lang hindi ko alam kung pakitang tao lang yon. Kailangan lahat naka-video. Kanina ka ba nagbibideo sa akin, ha? Kanina pa. Pinuntahan din pala namin yung pinagawan ko ng aquarium. Awa naman ng Diyos, nagawa na. Hindi na ako gumastos ng malaki pa. Ang kaso lang mukhang may balak pang pasagin ni Boy Ubo. At dahil dyan, maraming salamat nga pala kay Tropa. Ang akala ko kasi hindi na magagawa yung aquarium ko. Eksakto naman meron ditong puno ng talisay. Mabuti na lang napakaraming nalaglag dito na tuyo na dahon. Ito nga pala yung gagamitin natin para makondisyon yung tubig. Kaya naman pag uwi ko sa bahay, naganda na ako ng kaldero. Naglagay na rin ako ng tubig at dilaw na luya. Huwag din pala natin kakalimutan maglagay ng asin. Hinugasan ko din muna tong mga talisay para maging malinis. Pagkatapos nun, nilibog ko na yung dahon na may luya at asin. 3 to 5 days nga pala natin siyang ibababa. Ito nga pala yung gagamitin natin sa pag-water change ng mga beta. Sana kahit papano may natutunan kayo kay Kuya Boy Macho Nuri. So paano guys, hanggang dito na lang. Paalam! Yeah!